Sa video na ito, samahan niyo ako sa isang kwento ng dormitoryong may misteryosong kwarto na pinamumugaran ng isang duwende. Ang mga gamit ay nawawala at muling lumilitaw sa mga kakaibang lugar na para bang may naglalaro sa iyo. Sa aking karanasan, naglagay ako ng kamera para malaman ang katotohanan at ang aking natuklasan ay mas nakakatakot pa sa inaasahan ko. Panoorin niyo kung paano ko hinarap ang duwende at kung paano nag-iwan ito ng hindi malilimutang marka sa akin. Ako po si Carl. Nung college ako, nakatira ako sa isang dormitoryo sa university. May isang kwarto ron na haunted daw. Hindi naman sa may multo pero may duwende raw na nakatira sa kwartong iyon. Ang sabi ng mga nakaranas na doon tumira, nawawala raw yung mga gamit nila. Minsan naman nawawala yung mga gamit nila tapos makikita nila sa ibang lugar. Tapos may mga naririnig daw silang mga yabag na parang sa bata. Sa totoo lang, nung una kong marinig yung kwento na yan, akala ko gawa-gawa lang. Para bang urban legend na pinapasa-pasa lang ng mga estudyante. Kaso ako mismo ang nakaranas ng mga sinasabi nilang kalokohan ng duwende. Nung una kong tumira sa kwartong iyon, wala naman akong napansing kakaiba. Nawawala yung mga gamit ko pero kasalanan ko naman dahil makakalimutin talaga ako. Pero habang tumatagal, napansin ko na nawawala yung mga gamit ko. Tapos makikita ko sa ibang lugar, halimbawa yung notebook ko nawawala. Tapos makikita ko sa ilalim ng kama. Yung sapatos ko nawawala. Tapos makikita ko sa banyo. Yung cellphone ko nawawala. Tapos makikita ko sa ref. Sa isip ko, baka naman ako rin yung gumagawa noon. Baka hindi ko lang matandaan na nailagay ko sa mga lugar na yon yung mga gamit ko. Kaya naglagay ako ng camera sa kwarto ko. Gusto kong malaman kung ako ba talaga ang naglalaro sa mga gamit ko o may ibang tao na pumapasok sa kwarto ko. Pagkatapos ng isang linggo, pinanood ko yung video. Wala naman akong nakitang kakaiba. Walang taong pumapasok sa kwarto ko at ako lang talaga ang naroon. Pero may isang bagay na pumukaw ng atensyon ko. May mga gamit na gumagalaw ng mag-isa. Yung notebook ko, gumugulong siya sa sahig. Yung sapatos ko, naglalakad siya papunta sa banyo. Yung cellphone ko, gumagapang siya papunta sa ref. Doon na ako kinilabutan. Ano yung gumagalaw sa mga gamit ko? Doon ko na naalala yung kwento tungkol sa duwende. Nag-usisa ako sa mga residente ng dormitoryo. Sabi nila, matagal na raw yung duwende na yon. Hindi lang nila malaman kung bakit duwende ang tumira doon at kung bakit mahilig siyang maglaro sa mga gamit ng mga nakikitira sa kwartong iyon. May mga nagsabi na nagalit daw yung duwende sa isang nakitira doon at sinumpa yung kwarto. May nagsabi rin na baka yung duwende mismo ang may-ari ng dormitoryo at pinaglalaruan niya lang yung mga nakikitira roon. Habang nag-iimbestiga ako, may nakita akong lumang journal na nakatago sa ilalim ng kama. Ang sabi nung huling nakitira sa kwartong yon, para daw siyang isang diary. Nung binasa ko yung journal, nakita ko na 1980s pa lang. May mga kwento na tungkol sa duwende. Iba-iba yung mga nakasulat sa journal. Minsan, may mga nakasulat na mga kwento. Minsan naman, may mga nakasulat na mga tula. Minsan, may mga nakasulat na mga love letter. Pero lahat ng iyon may isang entry na nagsasabing may duwende sa kwartong iyon. Isang beses nagkaroon ng brownout. Nakahiga lang ako sa kama ko noon at nagbabasa ng libro. Tapos narinig ko yung mga yabag. Parang yabag ng bata na naglalakad sa sahig. Napatayo ako. Nagtaka ako kung saan nanggagaling yung yabag. Tapos naalala ko yung duwende. Hindi ako gumalaw. Nakinig lang ako sa yabag na palapit ng palapit sa kama ko. Tapos naramdaman ko na may umakyat sa kama ko. May naglalakad sa kama ko. Nararamdaman ko yung yabag niya, maliliit lang.
Hindi ako gumagalaw, hindi ako humihinga, hindi ako makagalaw sa takot. Naramdaman ko na lumalapit siya sa mukha ko. Nung naramdaman ko na malapit na siya sa mukha ko, bigla akong bumangon. Nagulat siya, nakita ko siya, isang duwende na may suot na kulay pulang damit. Tumakbo siya papunta sa ilalim ng kama ko. Tumayo ako. Lumuhod ako sa gilid ng kama ko. Sumilip ako sa ilalim. Nakita ko siya na nakaupo sa ilalim ng kama ko. Nagtitigan kami. Hindi ako natakot, nagalit ako, tumayo ako. Kumuha ako ng asin, pinudburan ko yung kama ko, sumigaw siya. Lumabas siya mula sa ilalim ng kama ko at hinampas niya ako sa binti. Masakit, pero hindi ako nagpa-apekto. Pinudburan ko siya ng asin. Sumigaw siya ulit, tumakbo siya papunta sa pinto. Binuksan niya yung pinto at tumakbo siya palabas, hindi ko na siya sinundan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako nakarinig ng yabag sa kwarto ko. Hindi na rin nawawala yung mga gamit ko. Pero hindi pa rin ako nakampante. Nagpa-bless ako sa isang albularyo sa lugar namin. Binigyan niya ako ng mga dasal na kailangan kong basahin bago matulog. Pagkatapos ng semester na yon, lumipat ako ng dormitoryo. Hindi ko na hinintay na bumalik yung duwende. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakaranas ng ganoon sa duwende na yon, pero hindi ko na hinintay na maulit pa yon. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako sa duwende na yon. Sa tuwing nakakarinig ako ng yabag ng bata, kinikilabutan ako. Sa tuwing nakikita ko na nawawala yung mga gamit ko, kinikilabutan ako. Sa tuwing may nakikita akong duwende, kinikilabutan ako. Hindi ko na alam kung ano nang nangyari sa duwende na yon, pero may iniwan siyang alaala sa akin. Nung gabing hinampas niya ako sa binti, nag-iwan yun ng pasa. Yung pasa na yon hindi na nawala. Nag-fade lang siya ng konti pero hanggang ngayon, makikita mo pa rin yung bakas ng kamay ng duwende sa binti ko. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi dapat baliwalain ang mga kwento ng kababalaghan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, ingat at baka may duwende ring nagmamasid sa'yo.